Sa bawat sulok ng Maynila, may mga kwento ng pangarap, ng pagtakas, at ng mga lihim na pilit ibinabaon sa limot. Isa na rito ang kwento ni Clara, isang babaeng pilit na binuo ang kanyang bagong mundo kahit kapalit nito ay ang pagtalikod sa kanyang nakaraan. 17 taong gulang si Clara noon, kasagsagan ng tag-init sa kanilang bayan. Sa palengke siya tumutulong sa nanay niyang si Mercy, nagtitinda ng mga prutas. Isang araw, dumaan si Rico, ang bagong kargador ng bigas sa kabilang tindahan. Maporma, magaan ang loob at madaling magpatawa. "Ate, 1 kilo nga ng mangga. Yung matamis tulad mo." Nakangiting sabi ni Rico. Natatawa naman si Clara at naiilang na sumagot. "Tigilan mo nga ako. Sandali lang, kukunin ko." Sa bawat pagbili ni Rico ng prutas, may palihim na tingin, may biro, may pabirong hipo sa kamay habang inaabot ang sukli. Sa unay iwas si Clara, pero paano mo tatanggihan ang lalaking laging naroon, laging nagpaparamdam at tila laging totoo ang ngiti. Hanggang sa isang gabi ng fiesta, sa ilalim ng liwanag ng karnabal, nagbago ang lahat. "Clara, alam mo bang gusto talaga kita?" Mahinang boses na sabi ni Rico habang naglalakad sila. "Rico, wag mo akong biruin." "Hindi to biro, Clara. Gusto kitang mahalin." Mabilis na lumipas ang mga buwan. At sa isang sulok ng dilim, sa likod ng lumang bodega kung saan walang makakakita, naganap ang isang bagay na hindi kayang burahin ng panahon. Isang gabing puno ng pag-ibig at kasinungalingan. Lumipas ang mga linggo, nagsimulang magsuka si Clara. Nahilo, tumigil sa eskwela, at nakumpirma niya na nga na siya ay nagdadalang tao. "Rico, buntis ako. Anak mo to." Umiiyak na sabi ni Clara habang nakaharap kay Rico. Nagulat naman si Rico at napaatras. "Ano? Sigurado ka?" "Oo, wala namang iba, Rico. Ikaw lang ang minahal ko." "Hindi pwede to. Hindi pwede, Clara." Umiiling at napaatras na sabi ni Rico. "Anong ibig mong sabihin?" "Ikakasal na ako sa iba. Napagkasundo na kami ng mga magulang namin. Si Linda, buntis din siya." Ano? Anong klaseng tao ka?" Halos hindi makahinga dahil sa paghikbi na sambit ni Clara. At tulad ng ihip ng hangin sa tabing ilog, si Rico ay nawala, kasabay ng mga pangarap ni Clara. Pagkatapos ng gabing yon, mabilis na nagbago ang lahat kay Clara. Hindi na siya naglalakad ng taas noo sa eskwelahan. Hindi na siya lumalabas kasama ang mga kaibigan. Sa halip, unti-unti siyang nilamon ng kahihiyan at takot, pati na rin ng pagdududa sa sarili. Ilang linggo lang ang lumipas, napansin ng nanay niyang si Mercy ang pananamlay ng panganay na anak. Hanggang sa isang umagang walang ulan pero mabigat ang hangin, nagsalita si Clara. "Nay, buntis po ako." Mahina, halos hindi marinig na sabi ni Clara. Natulala naman ang nanay niyang si Mercy. "Anak, Diyos ko, Clara!" Si Clara, ang panganay sa 7 magkakapatid. Siya ang inaasahang unang makakapagtapos, ang modelo ng buong pamilya. Pero ngayon, siya na rin ang kauna-unahang magiging ina ng wala sa panahon. Mahinang tunog ng mga babae sa tsismisan, paulit-ulit na mga bulong. "Sayang yung bata, matalino pa naman. Nabuntis ng kung sinong kargador lang daw. Hindi na nakabalik sa klase. Nakakahiya siya ngayon sa pamilya niya. Panganay pa man din." Bawat araw sa baryo ay tila isang parusang walang katapusan. Sa bawat labas niya sa bakuran, may mga matang sumusunod. Mga bibig na parang hindi nauubusan ng kwento. Hindi siya pinatawad ng mga tsismosa, lalo pat anak siya ng isang tendera sa palengke at si Mang Rodolfo na taga-kumpuni ng motorsiklo. Huminto si Clara sa pag-aaral sa kalagitnaan ng kolehiyo. Habang ang mga kaklase niya ay may mga pangarap pa, siya naman ay araw-araw na sumusuka, naglilinis ng bahay at nagtatago sa silid para umiwas sa mga tanong. "Anak, kung hindi man natuloy ang pag-aaral mo, hindi ibig sabihin tapos na ang mundo. Pero sana
Sana sinabi mo agad sa amin. Malumanay pero pagod, nasabi ni Mercy. Umiyak si Clara. Halos mapahagulgol. Nahihiya po ako, Nay. Ayoko pong madismaya kayo. Alam ko ang inaasahan ninyo. At dumating ang araw ng panganganak. Sa gitna ng gabi, habang lahat ay tahimik, lumaban si Clara sa sakit na hindi niya kailanman inasahan. Walang ospital, walang doktor. Si Aling Mercy lang at ang komadronang si Ka Elena ang nandoon. Nay, ang sakit! Hindi ko na kaya! Sumisigaw sa sakit na sabi ni Clara. Kaunti na lang, Clara. Isang push pa, lalabas na si baby. Sabi ni Ka Elena, firm pero mahinahon. At sa pagitan ng kirot at hikbi, isang munting iyak ang gumising sa katahimikan ng gabi. Anak, babae siya at ang ganda niya. Napaluhang sabi ni Mercy. Pinangalanan nila ang bata na Leah. Isang paalala ng pag-ibig na hindi tinupad. Isang buhay na kailangang itaguyod kahit na ang kanyang ina ay hindi pa tapos sa pagiging anak. Ngunit paano ka mag-aalaga ng bata kung ikaw mismo ay hindi pa buo? Pagkatapos ng ilang buwang pag-aalaga kay Leah, tuluyang napagtanto ni Clara ang isang bagay. Nasa baryo, wala siyang kinabukasan, wala siyang kita, at ang mga pangarap na minsan niyang pinanghawakan ay tuluyan ng nilamon ng kahihiyan at gutom. Nay, alis na po ako. Susubukan ko pong magtrabaho sa Maynila. Kailangan ko pong kumita. Hindi ko kayang panooring lumaki si Leah na ganito ang buhay, sabi ni Clara sa kanyang ina. Nay, kayo na po munang bahala kay Leah. Nangangako po akong babalikan ko siya kapag maayos na ang lahat. Malungkot ngunit matatag ang tinig na sumagot si Mercy. Halos maiyak na. Anak, sigurado ka ba? Paano si Leah? Basta wag mong kalilimutan na anak mo siya, Clara. Hindi to laruan na pwedeng iwan kapag ayaw mo na. Kayo na muna, Nay. Ako na pong bahala sa padala. Pangako, babalikan ko rin kayo. Babalikan ko si Leah. Pinipigilan ng luha na sabi ni Clara. Hindi madali ang umalis, lalo pat iniwan niya hindi lang ang kanyang anak, kundi ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Unang apak ni Clara sa Maynila at tila isang masikip at mainit na bangungot. Wala siyang matitirhan, kaunting kaibigan at gutom ang naging normal niyang kasama. Sa unay nakitira siya sa kaibigang prom de rin, si Joy, sa isang barong-barong sa gilid ng estero. Dito ka muna, Clara. May alam akong agency na naghahanap ng kasambahay. Hindi kalakihan ng kita pero pwede na rin. Malaking tulong. Salamat, Joy. Kahit anong trabaho, basta makapagsimula lang ako. Naging kasambahay si Clara. Mula alas 5 ng umaga hanggang hating gabi, naglilinis, naglalaba, nag-aalaga ng bata. Habang ang puso niya ay laging nasa probinsya, kay Leah. Kada buwan sinisikap niyang magpadala kahit kaunting halaga. Isang supot ng gatas, kaunting gamot, bayad sa kuryente. Hindi siya lumiliban sa pagpapadala, pero sa lihim ng puso niya, lumiliban siya bilang ina. Nay, kamusta si Leah? Malusog po ba? Kumakain ba ng maayos? Tanong ni Clara sa kanyang ina habang kausap ito sa kabilang linya. Nakitawag lang ito sa kapitbahay. Oo naman, pero minsan umiiyak sa gabi. Hinahanap ka. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sabi ni Mercy, pagod ang boses. Sabihin niyo po, umalis lang si ate. Uuwi rin. Pabulong na sabi ni Clara. Makalipas ang 3 taon, nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Nakahanap siya ng mas maayos na trabaho bilang sales clerk sa isang department store sa Cubao. Mas maayos ang sweldo, mas kaunti ang oras ng trabaho. At doon, unang sumilay ang bagong kabanata ng kanyang puso. Miss, may available pa kayong polo na ganito pero kulay navy blue? Tanong ni Jomar, ang lalaking customer. Napangiti naman si Clara. Sandali lang sir, titingnan ko sa stock room. Si Jomar, isang suki, laging maayos ang suot. Tahimik pero may ngiting hindi mapigilan. Unti-unti, siya na ang inaabangan ni Clara tuwing alas 5. Hindi dahil sa benta, kundi sa kabog ng dibdib.
Miss Clara, pwede ba kitang ilibre ng kape minsan? Wala lang, usap lang. Parang ang lungkot ng mga mata mo. Isang araw, sabi ni Jomar habang inaabot ang bayad. Nagulat si Clara pero napangiti. Sige, kape lang Huwag mo akong tatawanan kung wala akong kwento. Sa bawat tasa ng kape, lumalalim ang koneksyon. Pero sa likod ng tuwa, may itinatagong sugat si Clara. Isang lihim na alam niyang darating ang araw ay kailangang harapin. Ang bagong buhay ni Clara ay tila isang panibagong pagkakataon. Isang mas maaliwalas na umaga matapos ang maraming gabing umuulan ng luhat panghihinayang. Sa piling ni Jomar, naramdaman niya ang pag-asang minsan ay nawala sa kanya. Nang malaman ni Clara na siya'y buntis sa anak nila ni Jomar, bigla siyang nanlamig. Parang muling bumalik ang bangungot ng nakaraan. Ang takot, ang pangungutya, ang kahihiyan. Pero iba si Jomar. Hindi siya tumakbo, hindi siya nanlamig. Sa halip, siya pa ang humawak sa kamay ni Clara at nagsabing, "Ayokong matulad tayo sa ibang kwento. Pakakasalan kita. Hindi kita iiwan, Clara. Pangako yan sa harap ng Diyos." Seryoso pero banayad na sabi ni Jomar. Nagsalita si Clara sa pagitan ng mga luha. "Jomar, hindi ko alam kung anong ginawa ko para pagpalain ng ganito." At sa loob lamang ng 2 linggo, isang payak ngunit taimtim na kasalan ang naganap. Walang engrandeng gown o malaking handaan, pero ang mga mata ni Jomar ay punong-puno ng pangako habang sinasabi ang kanyang oo. Matapos ang kasal, tumira sila sa bahay ng mga magulang ni Jomar. Isang malaking bahay sa Quezon City. May hardin, may sariling garahe at 2 kasambahay na sina Inday at Liza. Para kay Clara na lumaki sa kahirapan, tila isa itong panaginip. "Clara, wag ka nang gagalaw. Magpahinga ka na lang. Kami na ni Inday ang bahala sa almusal." Masayang sabi ng nanay ni Jomar. "Inay, nakakahiya po. Hindi po ako sanay na hindi gumagalaw." Nahihiya at may pag-aalangan na sagot ni Clara. Tumawa naman ang ginang. "Sanayin mo na ang sarili mo, iha. Ang importante ay ang baby. Kami na ang bahala sa lahat." Ang bawat umaga ni Clara ay puno ng alaga. May masusustansyang almusal, may vitamins na inihanda ni Liza, at may maligamgam na gatas na sinisiguradong iniinom niya. Si Jomar, laging nariyan sa gabi, hinahaplos ang kanyang tiyan, pinapakinggan ang tibok ng anak nila. Pero hindi lahat ay masaya sa kanyang pagdating. "Ang bilis mo namang nabuntis, Clara. May plano ba talaga kay ni Jomar o minadali lang?" Tuyo ang tono na sabi ni Marge habang kumakain. Napatingin si Clara, nangingiti pero halatang nasasaktan. Hindi po minadali, ate. Pero siguro minsan talaga ang plano ng Diyos hindi natin inaasahan." "Laging Diyos ang sinasangkalan." Pabulong sa sarili na sabi ni Marge. Si Marge ang panganay sa magkakapatid. 38 anyos, may matatag na trabaho sa bangko, disente, edukada, pero matigas ang puso. Hindi dahil masama siya, kundi dahil pagod na siyang makita ang mga taong nauuna pa sa kanya pagdating sa pag-ibig. Minsan, naririnig ni Clara ang usapan ng mga kasambahay. "Si Ma'am Marge kasi, ang taas ng pamantayan sa lalaki. Wala pang nanligaw na pumasa." Bulong ni Inday kay Liza. "Kaya siguro mainit ang dugo kay Ma'am Clara. Naiinggit kahit ayaw aminin." Sagot naman ito. Pero si Clara, pinili pa ring manahimik. Sa bawat sulyap ni Marge, sa bawat komentong may patama, sinasagot niya ito ng ngiti. Hindi siya dumating para makipagtagisan ng pride, kundi para magtaguyod ng pamilya. Araw-araw, gumagawa si Clara ng paraan para makisama sa pamilya ni Jomar. "Nay, gusto niyo po ba ng ginataang kalabasa mamaya? Ako na po ang magluluto." Masayang sabi ni Clara sa kanyang biyanan. Sumagot naman ang ginang, tuwang-tuwa ito. "Asus, iha! Yan ang paborito ko. Aba, ikaw na talaga ang giliw kong manugang." Tuwing linggo, sabay-sabay silang nagsisimba. Si Clara, kahit hindi sanay sa mahabang misa, pinipilit magpakita ng malasakit. Sa family devotion tuwing gabi, siya ang unang nag-aabot ng Biblia kay Jomar.
At kapag may salo-salo, siya ang tumutulong sa paghahanda ng mesa. Clara, kung hindi ka buntis, isasama na kita sa negosyo. Marunong ka palang magluto. Masipag pa. Natutuwang sabi ni Joel. Huwag na po Kuya Joel, baka po mawalan pa kayo ng customer. Sa bawat araw na lumilipas, parang nagiging tunay na bahagi na ng pamilya si Clara. Ngunit sa bawat tawa, sa bawat hapunan, sa bawat baso ng gatas na iniaabot sa kanya, may isang batang babae sa probinsya ang palihim na nagugutom sa kanyang atensyon. Si Leah, ang anak na hindi niya maipakilala. Habang lumalaki ang tiyan ni Clara, unti-unti ring lumalayo ang ugnayan niya sa anak na naiwan sa probinsya. Sa una'y ginagawa niyang lahat para manatiling konektado. Tumatawag, nagpapadala, kumakapit sa pangakong babalikan kita. Pero sa bawat araw na lumilipas sa bagong bahay, unti-unti na ring nababalot ng katahimikan ang mga mensaheng dati regular. Nay, pasensya na po ha. Ngayong linggo baka hindi muna ako makapagpadala. May kailangan lang kaming bilhin para sa baby. Mahinang sabi ni Clara habang kausap ito sa telepono. Hindi ka ba pwedeng mag-adjust kahit kaunti anak? Si Leah hinahanap ka gabi-gabi. Nakikiusap na sabi ni Mercy. Halos mapaiyak na si Clara. Pagkatapos, pag naayos ko po ang lahat, Nay, pag naayos ko ng lahat. Sa simula, sinikap ni Clara na magpadala kahit kaunting halaga mula sa ipon ni Jomar. Kahit walang trabaho, binibigyan siya nito ng allowance kahit paunti-unti para kung may gusto siyang bilhin para sa kanyang sarili, lalo na noong siya ay naglilihi. Ngunit habang papalapit na ang panganganak, dumadami ng gastusin at dumami rin ang paalala ng bagong pamilya niya. Clara, huwag kang magagalit. Pero parang napapansin ko may mga gamit tayong wala sa budget. May binayaran ka ba sa labas? Nakakunot ang noo na tanong ni Marge habang tinitingnan ang listahan ng gastusin. Nag-alangan sumagot si Clara. Hindi ate. May inasikaso lang ako. Kaunti lang po. Sana hindi ka nagbibigay ng pera sa kung sino-sino. Mahirap pag may hinihila kang buntot sa labas ng pamilya. Sarkastikong sabi ni Marge. Napalunok si Clara. Hindi niya masabi, hindi niya magawang maipagtapat. Lalo na't si Jomar ay abala sa paghahanda sa pagiging ama, sabik at puno ng pangarap. Clara, iniisip ko palang makikita ko yung baby natin. Naiiyak na ako sa tuwa. Magiging masaya tayong pamilya. Buo tayo, mahal ko. Masayang sabi ni Jomar habang inaayos ang kuna. Oo, mahal. Buo tayo. Nakangiting sabi ni Clara, pero bakas ang lungkot sa mga mata. Sa probinsya, sa isang bahay na gawa sa kahoy at yero, may isang batang babae ang sumasandal gabi-gabi sa bintana. Hinihintay ang tawag ng ina na unti-unti nang tumigil sa pagdating. Lola, darating pa ba si Ate Clara? Tagal niya na pong hindi tumatawag. Mahina ang boses na sabi ni Leah. Oo anak, busy lang yon. Pero mahal ka nun. Mahal na mahal. Pilit na ngumiti si Mercy. Ang totoo, mahal nga ni Clara si Leah. Pero sa pagitan ng pagiging ina ng bago niyang anak, ng pagiging manugang at ng pagnanais na maging karapat-dapat sa bagong pamilyang bumuo sa kanya, hindi niya na namalayang tumatakbo na ang oras. Ang batay lumalaki at ang pangako niyang babalikan kita ay unti-unting nauupos tulad ng isang kandila. Makalipas ang 9 na buwan, isinilang ni Clara ang kanyang unang anak kay Jomar. Isang malusog na sanggol na babae na pinangalanan nilang Sofia. Clara, ang ganda niya. Ang ganda-ganda niya, mahal. Salamat. Masigla at halos maiyak sa tuwa na sabi ni Jomar. Sofia, anak natin. Doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Clara bilang ina sa mata ng lipunan. Legal, tanggap, at may suporta. Pinaliligiran ng pagmamahal at biyaya ang kanyang bagong anak. Lahat ng hindi naranasan ni Leah, naranasan ni Sofia. Si Clara, sa halip na bumalik sa trabaho, nanatili sa bahay. Siya ang nag-aasikaso sa pagpapaligo, pagpapadede, at pagpapatulog kay Sofia. Si Jomar naman,
Masipag at palaging umuwi ng may dalang laruan, gatas at tsokolate para kay Clara. Isa pa kaya, mahal? Gusto mo ba? Kulang ang bahay natin kung isa lang ang anak. Minsang sabi ni Jomar habang kumakain ng hapunan. Natawa naman si Clara, sabay tingin kay Sofia. Ay nako, ikaw talaga. Pero oo, ang saya pala ng ganito. Hindi nga nagtagal, pagkalipas ng 2 taon, sumunod si Eliza, ang pangalawa nilang anak. Isa ring babae, masayahin, makulit, at laging sumisiksik sa gitna ng kama tuwing gabi. Eliza, matulog ka na, hindi ka na baby, no? Mama, si Eliza ang baby, ako ng ate. Tuwang-tuwang sabi ni Sofia. Tila napakabilis ng panahon. Ang bahay ay puno ng tawanan, kalat ng laruan at mga larawan sa pader. Taon-taon ay may pa-birthday party. Taon-taon may pa-family picture. Lahat masaya, lahat kumpleto. Hanggang dumating ang pangatlo at huli nilang anak. Isang lalaking sanggol na pinangalanan nilang Simon. Mahal, may baby boy na tayo. Mahina pero punong-puno ng damdamin na sabi ni Jomar. Napaluha si Clara. Oo, mahal, si Simon. Isang prinsepe sa 2 prinsesa. Si Simon ang naging bugtong na lalaki sa 3 magkakapatid at paborito ng kanilang lolo at lola. Sa mga mata ng pamilya ni Jomar, si Clara ang mapalad, isang babaeng mula sa wala, ngayon may tahanan, asawa at anak na magaganda ang kinabukasan. Pero sa mga mata ni Clara, tuwing gabi, may isang refleksyong hindi niya matakasan. Sa bawat taon na dumadaan, sa bawat birthday ng mga anak niya, sa bawat yakap at halik na ibinibigay niya kina Sofia, Eliza at Simon, may isang batang babae sa kanyang alaala na hindi niya maibigay ang parehong pagmamahal. Anak ko sa una, napatawad mo na ba ako? Alam mong hindi ko to plinano, 'di ba? Kausap ni Clara ang sarili habang pinapaliguan si Simon. Minsan niyang sinubukang magpadala ulit ng pera kay nanay. Minsan niyang sinubukang magpadala ulit ng pera sa nanay niyang si Mercy para kay Leah. Pero huli na, nahihiya na siyang humarap. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kung paano uumpisahan ang pagbawi. Mula sa pagiging nanay ni Leah, naging ate Clara na lang siya, kahit sa sulat. Sa tuwing umuuwi ang kapatid niyang si Tessa mula sa probinsya, bitbit nito ang mga larawan ni Leah. At sa tuwing titingnan niya ang mga ito, ang laki mo na anak, pero hindi mo na ako kilala. Mahina at halos pabulong na sabi ni Clara. Ang puso ni Clara ay nahati sa 4. 3 anak na nasa kanyang piling, isang anak na naiwan at hindi alam kung kailan niya muling mahahawakan. Pagkalipas ng 6 na taon, sa wakas, muling bumalik si Clara sa probinsya. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Jomar, ang mapagmahal na asawa, at ang 3 nilang mga anak, sina Sofia, Eliza, at ang bunsong si Simon. Bitbit nila ang mga pasalubong, regalo, at damit na bago. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ng dala ni Clara ay hindi ang maleta, kundi ang lihim na dala ng kanyang puso. Ang ganda pala dito, mahal. Tahimik, luntian. Dapat dito tayo magbakasyon minsan. Sabi ni Jomar, nakatanaw sa bintana ng van habang papasok sa baryo. Ngumiti ng pilit si Clara. Oo, maraming alaala dito. Pagdating sa bahay ni Aling Mercy, sinalubong sila ng masigabong yakap at luha ng kasiyahan. Tumanda na ang nanay niyang si Mercy. Kita na sa mukha ang pagod ng mga taon ng paghihintay. Pero ang pinakamasidhi niyang tanong ay hindi niya agad masabi. Bakit ngayon ka lang? Clara, anak ko, akala ko hindi ka na babalik. Lumuluhang sabi ni Mercy. Nay, sorry po talaga. Mahigpit ang yakap niya sa ina. At sa likod ng pinto, nakatayo si Leah. Malaki na siya, payat, mahinhing bata at may malalim na mata na tila mas tumanda kaysa sa kanyang edad. Tahimik siyang lumapit, tahimik siyang tumingin. Ate Clara? Leah, bunso, halika, yakapin mo si ate. At sa harap ng kanyang asawa at mga anak,
ipinakilala ni Clara si Leah bilang kapatid. Bunso raw sa magkakapatid, isang kasinungalingang kay tagal niyang inihanda, ngunit ngayon pa lang niya kinain. Siya nga pala mahal, si Leah, bunso naming magkakapatid. Ako yung panganay, tapos yung iba may mga asawa na rin at merong nasa abroad. Hi Leah, ang ganda mong bata. Ilang taon ka na? Nakangiting tanong ni Jomar. 9 na taon na po. Maingat at walang ngiti na sabi ni Leah. Habang nagkakasiyahan ang buong pamilya, si Leah ay nanatiling tahimik. Sa tuwing tititigan niya si Clara, may mga tanong sa kanyang mata. Hindi niya sinasabi, pero naroon. Bakit hindi mo ako niyakap tulad ng pagyakap mo sa kanila? Bakit ibang tingin mo sa akin? Ako ba talaga'y kapatid mo lang? Mama, gusto ko matulog kay Lola. Sama si Leah. Masiglang sabi ni Sofia. Sofia, doon na lang kayo ni Eliza sa kwarto. Mainit sa kwarto ni Lola, baka hindi kayo makatulog. Hayaan mo na silang magsama-sama. Parang nagkakasundo naman sila. Sabi ni Jomar at nakahawak sa balikat ni Clara. Pinilit ni Clara maging normal ang lahat. Ngunit sa bawat galaw ni Leah, sa bawat sulyap ng kanyang batang mata, parang may tinik na bumabaon sa dibdib ni Clara. Ate Clara, bakit po hindi mo ako tinawagan sa tagal mong nawala? Mahinang tanong ni Leah habang naglalakad sila papuntang tindahan. Natigilan si Clara. Hindi agad nakasagot. Busy lang si ate. Busy lang si ate bunso. Pero andito na ako ngayon, di ba? Nakatitig si Leah sa kanya. May lungkot sa tono. Ate, totoo po ba talaga na kapatid mo lang ako? Napahinto si Clara sa tanong ng batang minsan niyang inangkin. Tila bumulusok pabalik ang lahat. Ang araw ng panganganak, ang gabi ng pag-alis. Ang tawag na hindi niya na sinagot. Ngunit ang sagot niya, Oo Leah, kapatid kita. Kapatid lang. Pigil ang emosyon na sabi ni Clara. Matapos ang isang linggo sa probinsya, bumalik na rin si Clara at ang kanyang pamilya sa Maynila. Sa kanilang pagbabalik, iniwan ni Clara sa baryo ang isang batang may tanong sa mata at isang inang pilit inuunawa ang katahimikan ng kanyang panganay. Mama, kailan tayo babalikin na Lola? Gusto ko si Leah, mabait siya. Sabi ni Sofia. Kapag bakasyon ulit anak, hindi agad-agad ha. Muling bumalik si Clara sa kanyang dating routine. Gising ng maaga, alaga sa mga bata, pag-asikaso sa bahay. Pero sa kabila ng katahimikan ng bahay at kabaitan ng asawa, may bagong tahimik na mundo ang unti-unting bumukas sa kanya. Nagkaroon si Clara ng sariling cellphone, isang simpleng smartphone na bigay ni Jomar. Gamit ito, muli siyang nakipag-ugnayan sa mga dating kaklase, kaibigan at ilang kaanak. Isang araw, bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Clara, ikaw ba to? Si Rico to. Kumusta ka na? Mabilis ang sagot ni Clara. Gulat, nerbyo, halong takot at galit. Pero may kaunting pag-uusisa rin na hindi niya maitago. Nag-type si Clara habang bumubulong sa sarili. Anong gusto mo? Matapos ang lahat, ngayon ka lang nagparamdam? Nag-reply agad si Rico. Clara, walang araw na lumipas na hindi ko naalala yung gabi na yon. Nasaan ang anak natin? Parang nabingi si Clara. Sa isang tanong lang, muling bumalik ang mga alaala. Ang sakit, ang gabi ng pag-alis, ang pangakong binitiwan ni Rico at ang batang naiwan sa baryo. Oo, si Leah. Hindi niya alam kung bakit niya sinagot, pero sa puso niyang punong-puno ng mga lihim, tila may bahagi na ring gustong huminga. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang palihim na pag-uusap nila ni Rico. Hindi araw-araw, pero sapat para bumuhay ng kaba. Sapat para mailihim kay Jomar. Clara, si Rico to. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali? Si Rico, ang lalaking minsang nangako, ang lalaking tumalikod at ngayon ay bumabalik. Nag-type si Clara habang kabado. Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Tapos na yun, Rico. Nag-reply naman si Rico sa chat. Alam kong nasaktan kita. Alam kong hindi sapat ang sorry. Pero kung papayag ka, gusto ko sanang bumawi.
Gusto kong makita si Leah. Gusto kong suportahan siya kahit kaunti. Hindi agad sumagot si Clara, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sa isang banda, nais niyang sigawan si Rico. Sa kabila, alam niyang walang ibang may kasalanan kay Leah, kundi siya at ang ama nito. Ngayon mo naisip yan? Matapos ang lahat ng taon? May pamilya na ako, Rico. May asawa akong mabait. Hindi niya alam ang totoo. Huwag mo na akong guluhin. Clara, hindi kita ginugulo. Hindi ko intensyon na sirain ang buhay mo. Pero may karapatan ako kay Leah. At may responsibilidad ako bilang ama. Clara, hindi ako gaya ng dati. Yung asawa ko may-ari ng ilang butika sa Cebu. Maayos ang buhay namin. Wala akong hihilingin. Gusto ko lang magbigay kahit sa ganitong paraan. Doon muling napaisip si Clara. Sa lahat ng taon, siya lang ang bumuhay kay Leah mula sa gatas, gamot at tuition. Hindi siya humingi ng tulong kahit kanino maliban sa kanyang ina. Pero ngayon, mahirap nang bumalik. Sa Rico naman, ang pilit na bumabalik. Ano ba to? Paano kung makatulong nga siya? Paano kung ito ng pagkakataon para makabawi kay Leah? Bulong na tanong ni Clara sa kanyang sarili. Muli siyang nakatanggap ng isa pang mensahe mula kay Rico. Clara, wag mong isipin na para sa akin to. Gusto ko lang talagang tumulong. Maayos na ako ngayon. May savings. Kung gusto mo, ikaw nang bumili ng kailangan niya. Ako na lang ang magpapadala kada buwan. Gabi-gabi, bumibigat sa dibdib ni Clara ang tanong, tatanggapin ba niya ang alok? Kung oo, ibig bang sabihin ay inaalala pa rin niya si Rico? O ito ba'y para lang kay Leah? At sa gitna ng lahat, ang isang panganib na hindi niya mapigilan, si Jomar. Mahal, napansin ko lang. Parang abala ka lagi sa cellphone nitong mga huling gabi ah. Komento ni Jomar. Nataranta si Clara, mabilis na itinago ang cellphone habang nagluluto. May group chat lang kami ng mga mommy sa PTA. Hinahanap daw nila yung class schedule ni Sofia. Napangiti si Jomar pero may halong pagdududa. Ganun ba? Sige, basta wag ka masyadong mapupuyat sa kakatext ha. Alam mo namang sensitive ka pag kulang sa tulog. Napangiti si Clara pero nandoon ang unti-unting pagkirot sa kanyang konsensya. Sa bawat lihim, may hangganan. Sa bawat kasinungalingan, may takdang araw ng pagkabunyag. Akala ni Clara ay kaya niyang itago ang nakaraan. Pero isang umaga, habang siya'y abala sa paliligo, isang maling desisyon ang bumago sa lahat. Naiwan ni Clara ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa at sa pagdaan ni Jomar, isang mensahe ang lumabas sa screen. Salamat sa pagbibigay ng school ID ni Leah. Ito yung padala. Sabihin mo lang kung may kailangan pa siya. Mula yun kay Rico. Ano to? Sino si Rico? At sinong Leah? Tanong ni Jomar habang nagbabasa. Unti-unting umigting ang panga. Ang buong akala ni Clara, sapat na ang mga taon ng tahimik na pagsasama para ilibing ang kahapon. Pero sa isang iglap, parang nilindol ang buong tahanan. Jomar, bakit mo binuksan ang pinto? May problema? Nagulat na tanong ni Clara, basa pa mula sa paliligo. Galit na galit si Jomar, hawak ang cellphone. Sino si Rico? At sinong Leah? Huwag mo akong paikutin, Clara. Anak mo siya, di ba? Anak nyo. Mahal, magpapaliwanag ako. Sana pakinggan mo muna ako. Napaurong at nanginginig na pakiusap ni Clara. Pero sumigaw si Jomar. Ilang taon mo akong pinaniwala. Pamilya tayo. Kompleto tayo. May pamilya ka palang iniwan. Anong klaseng babae ka? At mula noon, nagbago ang lahat. Ang Jomar na dating mahinahon, mapagmahal at relihiyoso, unti-unting naging malamig, tahimik at palaging wala sa bahay. Sabi ko na nga ba, may tinatago ka. Ngayon tingnan mo, sinira mo ang kapatid ko. Hindi lang siya, pati ang mga anak ninyo. Sabi ni Marge kay Clara habang sinusuklay ang buhok ni Simon. Halos maiyak na sumagot si Clara. Hindi ko to ginusto. Akala ko matatapos na yung sakit. Gusto ko lang ayusin ang buhay ko. Mula sa pagiging ama na hindi pumapalya sa PTA meeting, si Jomar ay natutong magbarkada, maglasing at uminom hanggang madaling araw. Maraming gabi, hindi siya umuuwi.
hanggang sa isang umaga. Hello? Si Clara ba to? Wala si Jomar dito. Natutulog pa. Napagod kagabi. Huwag kang mag-alala. Safe siya sa akin. Mahinang tinig ng babae. Halatang lasing pa. Nanginginig ang kamay ni Clara. Hindi siya makapagsalita. Ang mundo niya ay gumuho sa sariling kamay dahil sa lihim na pinili niyang itago. Mama, bakit ka umiiyak? Nakasilip mula sa pintuan na tanong ni Sofia. Wala anak, may pumasok lang sa mata ko, sabi ni Clara at agad na pinahid ang luha. At habang tinatakpan niya ang mata, ramdam niya unti-unting nawawala ang tahanang pinaghirapan niyang buuin dahil sa nakaraang hindi niya matakasan. Minsang binihisan ng pagmamahal, ngayon ay isa ng kulungan ang tahanan ni Clara. Simula ng mabunyag ang lihim, tuluyang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dating tahimik at maaliwalas na umaga ay napalitan ng katahimikan na parang bagyong paparating. Hindi na siya pinalalabas ng mag-isa. Hindi na siya makagamit ng cellphone. Binigay ni Jomar ang unang utos isang gabi matapos ang isa sa maraming gabi nito na hindi pag-uwi. Ibigay mo yung cellphone mo. Ayoko may kaharap kang ibang lalaki kahit sa text. Lalo na yung Rico na yan. Malamig ang boses. May halong galit na sabi ni Jomar. Nangilid ang luha ni Clara. Mahal, walang kami. Matagal na yon. Saka anak ko lang ang iniisip ko. Pero sumigaw si Jomar. Anak mo? Anak mo na itinago mo ng maraming taon. At sinungaling ka pa. Hindi mo ako mahal. Ginamit mo lang ako para matago ang kahapon mo. At mula noon, nawala na rin ang kalayaan ni Clara. Tuwing lalabas ng bahay, kung minsan para lang bumili ng gatas o ng diaper, kasama niya si Jomar o kaya naman ay si Marge. Pinagbawalan siyang magbukas ng social media at pinutol ang ugnayan sa mga dating kakilala. Mabuti yan. Dapat noon ka pa kinontrol. Kung ganyan palang ugali mo, dapat hindi ka pinagkatiwalaan. Malamig na sabi ni Marge. Hindi ko to ginusto. Pabulong at halos walang boses na sabi ni Clara. Tuwing gabi, si Clara ay nananatiling gising. Gising sa katahimikan, sa sakit ng konsensya at sa damdaming unti-unting wala na siyang halaga. Si Jomar, sa halip na umuwi ng maaga, mas madalas nang nasa labas. At kung uuwi man, may amoy ng alak at minsan pabango ng ibang babae. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Kung hindi mo ako niloko, hindi ako magiging ganito. Tingnan mong sarili mo, Clara. Sinira mo tayong lahat. Lasing na sigaw ni Jomar. Mahal, sana naman kausapin mo ako. Ayusin natin to. Lumuluhang sabi ni Clara. Wala na tayong aayusin. Hindi ko na alam kung sino ka talaga. At sa mga sumunod na buwan, lalong lumalalim ang bangin sa pagitan nila. Si Clara, nanahimik, hindi dahil sa wala siyang gustong sabihin, kundi dahil wala na rin gustong makinig. Hindi siya makalapit sa mga anak. Hindi na rin siya makasulat kay Leah. At ang cellphone na minsang connection niya sa anak, tuluyan ang nawala sa kanya. Mama, bakit hindi na tayo bumabalik sa probinsya? Miss ko na si Leah. Isang gabi ay biglang tanong ni Sofia. Ngiting pilit naman ang ibinungad ni Clara habang pinupunasan ng pisngi. Sofia, may panahon para dyan. Sa tamang oras. Pero ang tanong, darating pa ba ang tamang oras na yon? Lumipas ang mga buwan mula sa tahanang puno ng halakhak. Ngayon ay isa na lang itong silid na puno ng ingay ng mga tanong na wala namang sumasagot. Si Clara, dating ilaw ng bahay, ngayon tila aninong dumadaan sa kusina. Hindi na siya lumalabas, hindi na siya nagkakape sa umaga sa labas ng balkonahe. At higit sa lahat, hindi na siya tumatawa. Napansin mo ba si Mama? Lagi na lang siyang tulala, wala na yung dating ngiti niya. Parang may pinagdadaanan, sabi ni Sofia sa kapatid niyang si Eliza. Nilingon niya si Clara mula sa mesa. Si Papa kasi, lagi siyang wala tapos pag nandito, lagi namang galit. Hindi si Mamang nagbago, si Papa ang nag-iba, dagdag naman ni Sofia. At habang ang mga anak ay natutong umunawa sa tahimik na paraan, ang bunsong si Simon, grade 5 na noon, may sariling mundo.
Masaya sa cellphone games, laging nasa harap ng screen, tahimik, ngunit mapagmasid. Isang hapon matapos gamitin ang lumang cellphone ng kanyang ina para sa ML, biglang nag-pop up ang Facebook app na nakalagin pa pala si Clara. Sino si Rico? Anak? Si Leah? Bulong ni Simon sa sarili. Hindi pa ganap na naiintindihan ni Simon ang bigat ng katagang anak natin. Pero habang binabasa niya ang mga lumang mensahe, napansin niya ang pattern. Mga pasensya, mga padala, mga tanong tungkol kay Leah. Isang pangalan, paulit-ulit na lumilitaw. Isang batang tila bahagi ng buhay nilang hindi kailanman nabanggit. May isa pa kaming kapatid. Tumigil si Simon, hindi umiyak, hindi rin siya nagtanong. Tumayo siya, binalik ang cellphone sa lamesa at nagpatuloy sa paglalaro. Ngunit sa loob-loob niya, parang may pintuang nabuksan at pinili niyang isara ito. Sa edad na 10, pinili niyang ilihim ang lihim ng kanilang ina. Hindi niya alam kung bakit. Takot? Pagkalito? O baka dahil alam niyang kung masisira ang ina nilang tanging nananatiling maayos sa mata nila, baka tuluyan ng magkalamat ang mundo nila. Simon, anak, tapos ka na sa assignments mo? Opo ma, naglalaro na lang po ako. Gusto niyo po ng tubig? Walang bakas nang nalalaman si Simon. Ngumiti si Clara at humawak sa ulo niya. Salamat anak. At sa paghawak na yon, hindi alam ni Clara na ang bunsong anak niya ay may hawak na rin ng katotohanang matagal niya ng pilit itinatago. Pero sa katahimikan ng isang batang lalaki, nagsisimula ng lumaki ang bigat ng tanong, hanggang kailan siya mananahimik. Sa bawat larawan sa kanilang dingding, may mga ngiti, may mga yakap, may mga halakhak na tila walang bahid ng lamat. Pero ang totoo, bawat larawan ay tahimik na sumisigaw ng mga salitang hindi kailanman nasabi. Lumayo ang loob ng mga bata sa kanilang ama. Hindi nila alam ang buong dahilan. Wala silang nabasang mensahe, wala silang narinig na sigawan. Pero ang mga mata ni Sofia, sa katahimikan ni Eliza, at sa mabigat na tingin ni Simon, unti-unti nilang naramdaman ang pagbabago. Mama, bakit parang wala na si Papa? Nandito siya pero parang wala. Isang gabi, tanong ni Sofia habang pinupunasan ang lumang picture frame. Nagpigil ng luha si Clara at mahinang sumagot. May pinagdadaanan lang siya anak. Hindi lahat ng bagyo ay kailangang pagtakpan. Pero dumating ang bagyo na hindi nila inakalang darating. Isang umaga, si Jomar ay hindi na bumangon. Nang isugod siya sa ospital, tinukoy ng mga doktor ang sanhi. Matinding pinsala sa atay, baga at puso. Ma'am, matagal nang inabuso ng asawa niyo ang katawan niya. Labis na alak, labis na pagod, labis na paninigarilyo, at huli na ang lahat. Malamig at profesional na sabi ng doktor. Walang nagsalita, walang sumigaw, tanging katahimikan lang ang bumalot kay Clara at sa mga anak niya. Para silang binuhusan ng malamig na tubig, hindi sa lungkot lamang, kundi sa bigat ng mga alaala. Mama, ayoko pang mawala si Papa. Umiiyak na sabi ni Sofia habang nakasandal kay Clara. Nakaupo sa sulok si Simon, tahimik lang. Hindi ko nasabing mahal ko siya. 2 taon pang lumipas mula nung unang pagbagsak ni Jomar. At sa loob ng panahong yon, unti-unti siyang nawala. Pisikal, emosyonal, espiritual, hanggang sa tuluyan na siyang namaalam, tahimik, at walang paalam. Salamat at pinatawad mo pa rin siya hanggang huli. Hindi lahat ng asawa kayang tiisin ang mga nangyari, sabi ni Barge at lumapit kay Clara, humawak sa balikat nito. Hindi niya kailangang bitbitin sa libingan ng galit ko. Sapat na ang dinala niyang sakit. Mahina't halos pabulong na sambit ni Clara. Sa harap ng mga anak, ng biyanan at ng mga kaibigan, hindi nabanggit ni Clara ang kanyang mga sugat. Pinilit niyang tahiin ng hiwa kahit hindi ito gumaling. Pinili ni Jomar na pagtakpan ang lahat ng mga kasalanan ni Clara sa kanilang pamilya. Mga anak, mahal kayo ng papa nyo. Kahit sa mga panahong hindi niya kayang ipakita, mahal pa rin kayo noon. Walang perpektong ama, pero nagsikap siya sa abot ng makakaya.
Sabi ni Clara sa mga anak habang binubuklat ang lumang photo album, mga picture ng family outings, birthdays at graduation. Ikaw na lang ang meron kami, Mama. Sabi ni Sofia, umiiyak habang nakayakap sa ina. At sa gabing yon, sa ilalim ng buwan, sa harap ng mga litrato ng nakaraan, na natiling nakatago ang lihim, isang lihim na piniling ilibing, hindi sa lupa, kundi sa puso ni Clara. Ilang buwan matapos mailibing si Jomar, si Clara ay nanatiling tahimik. Sa gitna ng katahimikan, muli siyang nakaramdam ng isang pamilyar na damdamin. Isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal niya nang ibinaon. Ang damdamin ng isang ina sa isang anak na iniwan. Sa gitna ng pagiging byuda, muling humugot si Clara ng lakas para muling makipag-ugnayan. Hindi sa mga kaibigan, kundi sa mga taong bahagi ng kanyang nakaraan. Isa na roon si Rico. Rico, buhay ka pa ba? Ako to, si Clara. Nag-type siya ng mensahe at nag-reply naman ito. Clara, ikaw nga ba to? Nalaman ko kay Tessa na namatay ang asawa mo. Pasensya na. Hindi ako nakiramay. Muling nabuhay ang pag-uusap nila. Hindi na sila gaya ng dati. Wala nang galit, wala na ring hinanakit. May kaunting lungkot, may munting pangungulila, pero higit sa lahat, may pagtanggap. Si Leah, nag-message siya bago umalis. Hindi rin ako nasabihan agad. Nasa abroad na raw siya. Ayaw niya muna ng drama. Gusto raw niyang magtrabaho muna at makalimot. Hindi ko na siya nakita, Rico. Hindi ko man lang siya nayakap. Sa lahat ng hinintay ni Clara, ito ang hindi niya inakalang mangyayari. Na muli silang magkakaroon ng pagkakataon ni Leah, pero huli na naman. Umalis si Leah papuntang ibang bansa upang doon magtrabaho. Hindi siya nakipagkita, hindi siya nagpaalam. Anak, hindi kanya kinamuhian, pero baka kailangan niya munang makalayo. Ikaw naman minsan ay lumayo rin, sabi ng nanay niyang si Mercy. Siguro ito talaga ang kabayaran, pero kung balang araw ay babalik siya, maghihintay pa rin ako, Nay, kahit gaano katagal. At sa bawat araw na lumilipas, si Clara ay muling natutong mabuhay. Hindi na bilang asawa, hindi lang bilang ina, kundi bilang isang babaeng nagsusubok magsimula ulit. Habang tangan ang bigat na hindi na mababawi. Sa pagkawala ni Jomar, hindi naman tumigil ang mundo ni Clara. Pero hindi rin ito muling gumalaw. Sa mga nakalipas na taon, nanatili siyang nakatira sa bahay ng pamilya ni Jomar. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang mapuntahan. Si Clara, sa edad na 45, wala pa ring sariling trabaho. Wala rin siyang sariling pera. Ang tuition ng mga bata, lalo na sina Sofia at Eliza na parehong nasa high school, ay binabayaran ng biyanan niyang si Aling Teresa. Habang ang allowance at baon ay galing naman sa mga kapatid ni Jomar. Salamat po, Nay. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo, sabi ni Clara sa kanyang biyanan habang hawak ang envelope na bayad sa tuition fee ng mga bata. Matipid nang umiti si Teresa. Para yan sa mga bata. Hindi ka namin pababayaan, Clara. Basta alagaan mo sila. Huwag kang gagawa ng ikakahiya ng anak ko. Ilang beses niyang sinubukang mag-apply ng trabaho, online, sa mga mall, maging sa baking o online selling. Pero lagi siyang nauudlot. Minsan dahil sa edad, minsan dahil sa takot. Pero ang pinakamalalim, dahil wala siyang tiwala sa sarili. Makakapagsimula pa ba ako? Saan ako magsisimula? Sino pang maniniwala sa isang tulad kong nagkamali ng malaki? Si Sofia, bagamat abala sa pag-aaral, unti-unting naging parang ina sa sarili niyang ina. Si Eliza naman, tahimik lang pero laging nasa tabi ni Clara tuwing gabi. At si Simon ay nanatiling mapagmasid, tahimik pero alam ang higit sa dapat niyang malaman. Mami, napuntahan akong career orientation kanina. Sabi nila hindi hadlang ang edad sa bagong simula. Isang gabi, sabi ni Sofia habang naghahapunan. Nagulat si Clara at bahagyang natawa. Anak, para sa inyo yon, hindi para sa isang tulad kong wala ng silbi. Huwag mong sabihin yan, Ma. Ikaw ang dahilan kung bakit may narating kami. Huwag mong kalilimutan yon. Matigas at puno ng damdamin na sabi ni Sofia.
Sa bawat araw na lumilipas, si Clara ay nabubuhay hindi para sa sarili, kundi para sa mga batang araw-araw niyang pinangangalagaan. Kahit ang sarili niyang pag-asa ay nauupos na. Sa anino nang yumaong si Jomar, sa ilalim ng pangangalaga ng pamilyang minsan ay naging kanya, si Clara ay humihinga pa rin. Hindi para mabuhay muli, pero sapat para maghintay ng pagkakataong yon. Mabilis ulit na lumipas ang mga taon. Ang mga batang inakay ni Clara sa paaralan noon, ngayon may sari-sariling buhay na. Si Sofia, ang panganay, nagpakasal sa isang lalaking nakilala sa trabaho. Isang simpleng kasal, pero puno ng pagmamahal. Ma, ikaw ang dahilan kung bakit alam ko kung paano magmahal. Salamat. Nakangiting sabi ni Sofia habang iniaabot ang bouquet kay Clara. Napaluhan naman si Clara. Sofia, mahalin mo siya. Huwag mong hayaan na mawala ang tiwalang kay tagal niyong binuo. Kasunod, si Leah. Matapos ang ilang taon sa abroad, nagdesisyon din itong bumuo ng sariling pamilya. Hindi man sila nagkaroon ng muling pagkikita ni Clara noong una, nagsimula silang mag-usap muli. Dahan-dahan, may distansya, pero may pagsusumikap. Hello po, Ma, sabi ni Leah habang nasa screen ng cellphone. Nakangiti pero halatang may kirot. Anak, ang tagal kong hinintay na marinig ko ulit yan. Napahawak si Clara sa dibdib, nanginginig ang tinig. At habang isa-isang bumubuo ng sariling pamilya ang kanyang mga anak, si Clara ay nanatiling nasa bahay ng biyanan. Kasama pa rin si Aling Teresa, na ngayon ay halos hindi na makabangon sa kama. At si Marge na tila mas lalong tumigas ang puso habang tumatanda. Anak, kapag hindi na ako dito, huwag mong pababayaan si Lola ha? Sabi ni Clara habang kausap ang anak niyang si Eliza. Nakakunot naman ang noon na sumagot ang dalaga. Ma, bakit mo sinasabi yan? Wala lang. Minsan kasi iniisip ko paano kung ako na lang ang maiwan dito. Hindi na siya bata. At sa bawat pagising niya sa umaga, mas ramdam ni Clara ang takot sa pagtanda. At sa pagkawala ni Aling Teresa, sino ang matitira sa bahay? Si Marge, na hanggang ngayon ay hindi siya matanggap ng buo. Clara, huwag kang umasa na palagi kaming nandito. May sarili rin kaming buhay. Pag wala na si Mama, maghanda kang tumayo sa sarili mong paa. Isang gabi, sabi ni Marge, malamig ang tono habang nasa kusina. Oo, naiintindihan ko ate. Sa mga sandaling yon, si Clara ay muling nakaramdam ng pangungulila. Hindi sa tao, kundi sa siguradong lugar sa mundo. Wala siyang sariling bahay. Wala siyang sariling ipon at sa mundong pinili niyang manatili para sa mga anak, tila siya ang nakalimutang bahagi ng kwento. Wala na akong asawa. Malapit nang mawala si Inay Teresa. Ang mga anak ko may mga sarili ng buhay. Ako, saan ako pupunta? Tanong ni Clara sa sarili habang nakaharap sa salamin. Sa loob ng maraming taon, tiniis ni Clara ang paninita, ang mga tinging puno ng panghuhusga at mga katahimikang mas masakit pa sa sigawan. Pero tulad ng isang lubid na patuloy na hinihila, kapag lumagpas sa hangganan, mapuputol din. Clara, pwede bang tumigil ka na sa kasasabi ng salamat? Araw-araw na lang pero wala ka namang ginagawa para makaambag dito sa bahay. Inis na sabi ni Marge habang inaayos ang plato. Pasensya ka na, Ate Marge. Alam mo, inaalagaan ko si Inay. Ginagawa ko rin ang kaya ko. Ginagawa mo? Tumira ka dito ng libre ng maraming taon. Tuition ng mga anak mo, galing sa nanay ko at sa kapatid ko. Hindi mo ba naisip, Clara, kung gaano ka naging pabigat? Sa unang pagkakataon, hindi umiyak si Clara. Hindi na siya tumalikod. Hindi siya yumuko. Sa halip, alam ko kung anong utang ko, pero hindi ko kailangang marinig yan araw-araw para lang maalala ko kung gaano ako maliit sa mata mo. Aba, marunong ka na palang sumagot ngayon. Mapait na tumawa si Marge. Dahil pagod na rin ako manahimik, ate. At doon, nagsimula ang desisyon ni Clara. Kinabukasan, habang tahimik na nag-aayos ng kanyang mga damit sa lumang maleta, wala siyang sinabing masama, wala siyang panunumbat, pero sa bawat tiklop ng damit, para siyang naglalagay ng punto sa isang mahabang pangungusap.
Nagpaalam siya kay Aling Teresa, mahigpit na yakap, walang salita, at sa wakas, tumawag siya kay Sofia. Ma, may nangyari po ba? Anak, pwede bang makitira muna ako sa inyo? Anong klaseng tanong yan, Ma? Siyempre, dito ka. Welcome na welcome ka dito kahit kailan, kahit anong oras. At sa unang gabi sa tahanan ni Sofia, habang hawak ang tasa ng mainit na tsaa, napatingin si Clara sa sala. Simple, maliit, pero may payapang katahimikan. Sa wakas, wala si Marge, wala ang malamig na tingin, wala ang galit na pinilit niyang tiisin ng maraming taon. Hindi ko alam kung anong naghihintay bukas, pero salamat Panginoon, salamat sa pagkakataong ito. Sa bagong tahanan sa simpleng bahay ng anak niyang si Sofia, si Clara ay unti-unting nakaramdam ng tahimik na kalayaan. Wala si Marge, wala nang malamig na tingin, wala ang impit ng buntong hininga sa bawat kilos niya. At sa katahimikan, may bumalik. Kumusta ka na, Clara? Kung may kailangan ka, kahit pakikipagkwentuhan lang, nandito ako. Mensahe yon mula kay Rico. Hindi na muling nagtanong si Rico ng kapalit, hindi na rin siya humingi ng kapatawaran. Sa halip, naging tahimik siyang kaibigan. Isang tinig mula sa lumipas na ngayon ay tila nagiging balikat sa kasalukuyan. Hindi ko akalaing darating ang panahon na mag-uusap tayo ng ganito. Parang walang galit, parang normal lang. Tumatawa si Clara sa harap ng cellphone. Maraming taon na rin, Clara. At kung may natutunan ako, minsan ang pinakamahalagang tao ay hindi kailangang nakaraan lang. Minsan sila rin ang kasama mo sa dulo. Ngunit ang palagiang pakikipag-usap na yon, napansin ni Sofia. Napansin niyo ba si Mama? Lagi siyang nakangiti habang hawak ang cellphone. Hindi ako nakikialam pero parang si Rico ang kausap. Sabi ni Sofia sa mga kapatid niya na sina Eliza at Simon habang nasa hapagkainan. Yung Rico? Yung dati niyang nag-aalalang tanong ni Eliza. Oo, at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko tungkol doon. Tahimik lang si Simon habang kumakain, pero sa loob-loob niya, matagal niya nang alam ang totoo. Matagal ko nang alam. Mahinang boses, hindi tumingin sa mga kapatid, nasabi ni Simon. Anong ibig mong sabihin? Yung tungkol kay Leah, yung tungkol kay Mama, yung mga chat nila nun. Nabasa ko sa cellphone niya dati. Nalaman ko na may kapatid tayong iba, pero hindi ko sinabi. Hindi ko kayang saktan si Mama. Nagulat si Eliza, may halong pangunawa. Bakit hindi mo sinabi kahit sa amin? Kasi kahit may pagkakamali siya, hindi ko siya nakita bilang masamang tao. Mas nakita ko siyang tao na nasaktan lang din. Kinagabihan, lumapit si Sofia sa kanyang ina. Hindi para manumbat, hindi para magalit, kundi para unawain ang pusong matagal nang nagdadala ng bigat ng mag-isa. Ma, pwede tayong mag-usap? Tungkol ba to kay Rico? Tumigil sa pagtatype si Clara at tumingin sa anak. At kay Leah, tumango si Sofia. Naluha agad si Clara at napayuko. Pasensya na anak, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Hindi ko alam kung kaya niyo kong maintindihan. Ma, hindi ka perpekto, pero hindi ka rin masama. Sa dami ng sakripisyong ginawa mo para sa amin, panahon na siguro para kami naman ang umunawa sa'yo. Lumapit si Sofia at hinawakan ang kanyang kamay. At sa gabing yon, sa wakas, si Clara ay hindi na mag-isa sa kanyang lihim. Ang mga anak na pinalaki niya sa gitna ng sakit at tahimik na sakripisyo, sila rin ang magiging tulay niya sa paghilom. Pagkatapos ng mga gabing puro tanong, luha at tahimik na pagsisisi, dumating din ang araw ng desisyon. Sa kabila ng mainit at masinsinang usapan nilang mag-ina, napagtanto ni Clara na hindi niya kayang bitbitin ng dalawa, ang nakaraan at ang ngayon. Kaya pinili niyang bitawan ng isa. Nag-type si Clara ng mensahe sa kanyang cellphone para kay Rico. Rico, maraming salamat sa pag-intindi sa mga tanong sa katahimikang binigay mo. Pero hanggang dito na lang siguro tayo. Hindi ko kayang balikan ang mundong iniwan ko para lang harapin ang mundo na pilit kong binubuo ngayon. Hindi niya na hinintay ang sagot. Hindi niya kailangang marinig pa. Sa oras na yon, hindi niya ito ginawa dahil sa galit, kundi dahil sa respeto. Ngunit ang ugnayan niya kay Leah
Ang anak na minsang itinanggi, hindi na niya kayang isuko. At sa pagkakataong ito, may basbas na siya ng kanyang mga anak. Ma, kung gusto mong puntahan si Leah, gawin mo. Hindi namin kailangang sumama. Pero gusto naming maramdaman niyang may nanay siyang nakikiusap ng buong puso, hindi nang may takot. Sabi ni Sofia isang gabi habang nagkakape silang mag-ina. Hindi ko alam kung may tamang oras pa. Pero kung meron man, ito na siguro yun, anak. Nagpaalam si Clara kina Eliza at Simon. Wala nang mabibigat na usapan. Puro yakap na lang. Pagdating ng araw ng biyahe, wala siyang dalang regalo, kundi puso niyang handang humingi ng tawad. Nang makarating sa probinsya, saktong naroon si Leah. Dumalaw upang alagaan si Aling Mercy. Tahimik ang paligid, walang salubong, walang tanong, hanggang sila'y nagtagpo sa likod ng lumang bahay. Leah, anak, mahinang tinig ni Clara. Huminto si Leah, walang galit sa mga mata. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad. Hindi ko alam kung kaya mo pa ba akong tanggapin. Pero anak, buong puso ko ang nandito ngayon. Lumapit si Leah, pinahid ang luha ng ina. Hindi ako perpekto, ikaw rin. Pero ma, hindi ko kailanman isinara ang puso ko para sa'yo. At sa wakas, ang yakap na naipon sa maraming taon ay dumating na. Sa halip na galit, pagtanggap ang sumalubong. Sa halip na parusa, pag-unawa. At sa halip na multo ng kahapon, isang ina at anak ang nagkasamang muli. Hindi bilang estranghero, kundi bilang pamilya. Hindi niya ito plinano, hindi niya ito inakala. Pero sa huling bahagi ng kanyang buhay, si Clara ay piniling maging isang ina sa katahimikan ng probinsya. Hindi na para itama ang lahat, hindi na para itago ang kahapon, kundi para sa wakas, patawarin ang sarili. Makalipas ang mahigit isang dekada ng pagiging byuda, inimpake ni Clara ang ilang gamit at umuwi sa probinsya, kung saan naroon si Leah at ang mga alaala na minsan ay pinilit niyang talikuran. Dito ka na lang muna, ma. Maliit lang ang bahay pero mas malawak ang kapayapaan dito kaysa sa Maynila. Nakangiting sabi ni Leah habang inaayos ang kwarto. Hindi ko kailangan ng malawak na bahay, anak. Sapat na ang katahimikan ng loob ko. Sa mga sumunod na buwan, si Clara ay naging simpleng bahagi ng komunidad. Nakilala siya bilang Nanay Clara. Ang tahimik pero magiliw na matanda sa kanto na laging may ngiti. Laging may tinapay sa basket at laging may salita ng pag-unawa. Minsan, tumatawag pa rin si Sofia, si Eliza at si Simon. Ngayon ay may kanya-kanya ng buhay at sa bawat tawag si Clara ay laging may ngiti. Kahit ang mga matay bahagyang mapula mula sa luha ng pasasalamat. Ma, salamat sa lahat. Alam kong mahirap ang lahat pero natutuwa akong nahanap mo na rin ang kapayapaan mo. Sabi ni Sofia habang kausap ito sa cellphone. Oo anak, hindi lahat ng sugat ay kailangang tabunan. May mga sugat na kailangang damhin bago tuluyang maghilom. Hindi na kailangan ni Clara ng engrandeng kasagutan. Hindi niya hinanap ang hustisya. Hindi rin niya hiniling ang makabawi ng buo. Pero sa mga pagyakap ni Leah, sa mga halakak ng mga apo, at sa bawat tahimik na umaga sa hardin, alam niyang bumalik na siya. Hindi sa lugar, kundi sa sarili. Sa buhay ni Clara, may mga pagkakamaling hindi na kayang ituwid. Pero may mga taong sa kabila ng lahat ay piniling magmahal pa rin. At minsan, sapat na yon para masabing, hindi man ako naging perpekto, pero minahal pa rin ako sa dulo. Sa bawat desisyong ating ginagawa, may mga pusong maaaring masaktan. Ngunit hindi kailanman huli ang lahat upang humingi ng tawad at itama ang pagkakamali. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay laging may kapangyarihang maghilom ng sugat. At sa dulo ng bawat unos, may liwanag na naghihintay para sa mga pusong handang magpatawad, lalo na sa sarili. Tulad ni Clara, ang bawat ina ay may karapatang magbago, magmahal muli at mamuhay ng may kapayapaan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.